ang nasa atin. Kung paano si Jacob ay naging intimate ang kanyang relationship sa Panginoon, kay Yahweh, na pati yung kanyang future at pinapayapa ng Panginoon paano niya tatanggapin, kung anong mangyayari sa kanyang future. How much more na ngayon ang nasa atin ay ang banal na Espiritu Santo. Ipinlano na sa New Covenant, yun ang ipinangako ng Diyos. Si Jacob kasi nasa Old Testament siya, nasa Old Covenant siya. But this time, then we are in New Covenant. Sakop po tayo ng 1 Corinthians chapter 2, verse 11 onwards, that the Holy Spirit Himself ang nasa atin. Kaya imagine niyo po ang sa Kristiyano, how powerful we should have been if we totally understand that the Holy Spirit is within us, knowing exactly what God wants to do. Binigyan nga lang ng limitation. Okay? May limit lang. Isa lang ang limit na ibinigay. Alam niyo po yun kung ano. Ang sabihin sa atin kung kailan siya, eksaktong date darating. Yan po, binigay na po yung limit na yun. Hindi natin pwedeng tanong, Lord, kailan ka ba? Anong exact date ka darating? But sabi niya, kung tatanungin mo din yun, nagbigay na rin siya ng signs. But the exact date, sabi niya, only the Father can know that. And nilimit na hindi talaga sabihin sa atin. Ano? But the signs, kung kailan siya dating, binigay na. Nasa Biblia. But all other else, sa tingin ko, walang limit kung anong gusto mong itanong. Itanong mo kung ano ang gusto mong itanong. And God will answer you. And that's exactly what we are doing in prayer. We are asking the Lord for things. When we pray for the sick, yung mga may sakit, tinatanong natin yan. In a way, tinatanong natin si Lord, Lord, papagalingin mo ba? Dudugsungan mo ba ang buhay? Or yung kalooban mo ay siya'y uuwi na sa'yo? And that's the reason prayer is an inquiry to the Lord. And be ready. Huwag yung pagkatapos mong masabi, tumakbo ka na, umalis ka na, hindi mo narinig yung tugon ng Panginoon. Ano ba tugon ni Lord sa prayer mo? Because that prepares your heart. Yun yung kapalit. Or yun yung, yun yung ibig sabihin ni Lord doon kay Jacob. Nagtanong si Jacob, pupunta ba ako sa Egypt? And tumugod si Lord, huwag kang matakot. Pumunta ka sa Egypt. And that's exactly what we're doing when we pray, because prayer is a work of the Holy Spirit. It is the nature of the Holy Spirit. Kaya makikita niyo dito kung paano si Jacob, ang detailed ng buhay niya, excited si Lord sabihin sa kanya. Ganun din po sa atin ngayon. When you pray, the Lord is so excited to tell everything that He has planned for you, including kung gusto mong tanongin, kung hanggang saan or kung saan ka pwedeng mag-request. Meron akong mga kaibigan na nagkwento, mga mahal nila sa buhay, mga matatagal na sa Panginoon. They request na sila ay kukunin ni Lord habang nagpe-praise and worship. And exactly, it happens. So, may mga ganun. We can really ask the Lord something so much that He can give it to us according to His will. And maunawaan natin yun because the Spirit Himself is within us. Amazing, amazing. This is so amazing sa katotohanan na binasa natin ngayon. So live with it. Mamuhay po tayo ay sa katotohanan ng sinabi ng Biblia. Marami pong salamat. Can I pray for you? Pag-pray ko po kayo, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil nabasa ngayong umaga ang bahagi ng buhay ni Jacob. So much intimacy you had with Jacob. And alam ko namin, Panginoon, as we read your word in 1 Corinthians chapter 2, verse 11 onwards, meron ka ring desire na ganun para sa amin. That you have given us your Holy Spirit so that we can have the mind of Christ. And when we have the mind of Christ, madali po sumunod sa kalooban mo. Madali po namin tanggapin ang iyong mga plano at madali po kami mag-say yes sa lahat, Panginoon, ng naising mong mangyari, maganap sa aming buhay, sa aming panahon, sa aming
personal na buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po for this blessing na kaloob mo sa amin. And we got that confidence to pray more, to inquire more of you upang ang iyong presensya, ang iyong kalooban, ang iyong kalwalhatian ang palaging mangyari sa amin. Kami ay narito, ang aming buhay ay alay sa iyo, Lord, a living sacrifice for the glory of your name. Ito po aming samot dalangin sa ngalan mo na Yeshua, Adonai, we pray. Amen and amen. Maraming pong salamat and God bless po, Lai Santissima. Maraming salamat, Pastora Joy, sa napakagandang ibinahagi sa amin ngayon, sa napakagandang paalaala sa bawat isa sa amin. Pagpalain ka ng Diyos. God bless you, Pastora. Thank you so much. Yan. Po, so muli tayo ay pinaalalahanan ng ating Panginoon. Napakaganda nga po itong kwentong ito ni Jacob. Ano po, ang nakuha ko po dito ay kung ako ay magtititulo dito ay instruction. Instruction po na laging mayroong instruction ang ating Panginoon at mababasa naman natin ito palagi sa Bible. So katulad ni Jacob, marunong siyang makinig sa mga instruction at hindi lamang makinig kung hindi sumunod sa mga instruction. So yung pang sabi nga ay he is always dependent on the presence of God. So sabi nga ay di ba meron tayong plano pero ang matutupad talaga ay ang plano ng Panginoon. Kaya doon lamang talaga tayo aasa sa Kanya. And we should be adapted to change. Kasi nga ang pagbabago ng buhay hindi natin masasabi. Sabi nga ay di ba ang buhay ay parang gulong ng palad, di ba? Minsan ikaw ay nasa taas, minsan ikaw ay nasa ibaba. Kaya dapat marunong tayong tumanggap kung ano man yung mangyayari sa ating buhay. Kung ano man yung pagbabago, no? Hindi palaging tayo ay kokontra at magiging negative kung hindi ang tingnan natin yung positibo na mga pangyayari at mangyayari sa ating buhay. Kasi sa pagbabago at lagi tayong nasa isip natin ay ano na naman to? Ano naman ba to? No? Nakakapagod na. Ayan, ano. So, magiging hindi maganda ang ating pananaw sa buhay. Samantalang kung sa pagbabago ng panahon, pagbabago ng buhay, ay laging naka-open tayo at makikita natin yung maganda, hindi yung pangit. No? Yung mga positibong epekto sa ating buhay ay magiging masaya pa rin tayo at magagalak pa rin tayo. Eh, di ba yun man ang bilin ni Lord, no? Rejoice always. Kung ano mang mangyari sa ating buhay, always rejoice. Dahil talagang tanggapin natin na ganyan talaga yung buhay. Yan. So, marami kasing taong pag merong bagong pangyayari, merong bagong ini-introduce, agad ay negative, no? Negative ang reaction. So, hindi dapat yun bilang tayo ay Kristiyano na, ano po? At pag-igtingin pa natin or we should deepen our relationship with the Lord para napapakinig natin lagi kung ano yung kanyang instruction. So, sabi nga ay yung sabi kanina ni Pastora, yung sa 1 Corinthians 2:11 to 16, pag-iisip ni Kristo ay taglay na natin. Yan, dahil nung makipag-isa tayo kay Kristo, dapat nasa atin na yung banal na Espiritu. No? Na laging siyang nagbibigay sa atin ng instruction. Kaya lang minsan tumitigas ang ating ulo at nasusunod pa rin yung ating kagustuhan. Di ba sabi nga, kapag tayo nakakapag-commit ng kasalanan, nalulungkot ang banal na Espiritu. No? Kaya kailangan alam natin ang ng pangungusap ng banal na Espiritu. Ayan. So, yan po lamang yung aking masasabi. At pakinggan naman natin yung dalawang magli-lead ng prayers ngayon.